So welcome sa Rod TV. Sa video nga na to, sasabihin ko sa inyo ang 5 bagay na gagawin ko kung magi-start ako ng YouTube channel ko ngayong 2024. April 17, 2017, yun yung time na ginawa ko yung YouTube channel ko. At April 21, 2017 naman, yun naman yung first upload ko sa YouTube. Na may title na 10 klase ng mga gwapo. Ang totoy ko pa dyan, natampangan ng thumbnail ko, so huwag nyo nang panoorin kasi baka malasin kayo ngayong taon. Speaking of taon, ito pala yung first upload natin para sa taong 2024. Dahil nga po yan sa impluensya ng isang Kong TV. Year 2016 to 2017, yan yung taon na pausbong na si Kong TV at gumagawa siya ng mga comedy vlogs or random comedy skits sa channel niya. At right now, isa na siya sa mga pinaka-respetado at pinaka-successful na Filipino YouTuber ngayon. Kaya Rod TV yung pangalan ko dahil kay Kong TV. From 2017 up to 2024, marami ako natutunang bagay sa YouTube at marami din ako nakitang strategy na dapat pala ito yung mga ginawa ko nung nagsisimula pa lang ako para mabilis yung pag-grow ko. Number 1, find your niche. Ano ba yung niche na yan? Lagi ko na lang yung naririnig sa mga YouTubers eh. The word niche sa YouTube, ito yung main topic or main category ng channel mo. Kung tungkol saan ba yung mga videos na ginagawa mo. If ikaw yung beginner na wala pang idea kung ano nga ba yung content na gagawin mo, gusto ko munang mag-conceptualize ka kung ano yung content na tingin mo madadalian ka or content na tingin mo mag-e-enjoy ka. Mahirap kasi basta lang pumasok ngayon sa YouTube ng walang plano. Talagang ang hirap makipagsabayan sa kahit anong topic or sa kahit anong niche. So sa pagpili ng niche, maganda na i-consider mo yung hobby na ginagawa mo, topic na lagi mong pinapanood, topic na gusto mong ma-experience or topic na tingin mo mabilis ka kikita ng pera. Habang hinahanap mo yung niche mo, you should also find or know your target audience. Kailangan ikaw mismo aware ka kung para saan or para kanino mo ginagawa yung video mo. Kasi 'di ba pwede ka naman mag-YouTube for memories lang. Alam mo yun, i-document mo lang yung mga nangyayari sa buhay mo. Or pwede ka rin naman mag-YouTube para mag-grow, para makilala, para kumita. So kapag ganun yung intention mo sa pag-YouTube mo, kailangan i-program mo na sa utak mo na kapag gumagawa ka ng video sa harap ng camera, kilala mo na dapat yung mga taong kinakausap mo. Kaya ako inuna si Find Your Niche kasi nung nag-i-start pa lang ako, gumagawa diba ako ng mga random contents, random skits, kasi tingin ko dati nakakatawa ako. Gumawa rin ako dati ng reaction video kasi feel ko kapag nag-react ako sa isang trending na video, magiging trending na rin ako. Gumawa ako ng love advice kasi akala ko dati alam ko lahat ng mga pakilig-kilig na yan. Gumawa ako ng vlogs, gumawa ako ng mga trending na challenges, gumawa ako ng prank call, gumawa ako ng Q&A, gumawa ako ng tips and advice video about sa pera kahit wala akong pera nun. Until I found out na yung niche pala para sa akin is yung content patungkol sa YouTube. Dahil yung sa video na 10 kamalian ng mga Pinoy creators. And after that, kinontinue ko na siya ng kinontinue hanggang sa yun na po ang naging niche ko. Doon na nabuo si Rod TV at doon ko na inisip na yung target audience ko is yung mga Filipino small YouTubers na hindi pa ganun kalawak yung kaalaman. Bago pala tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakaka-like sa video, don't forget to like this video at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. Okay, doon tayo sa number 2, provide value. Sabihin natin ikaw yung YouTuber na wala pang nakukuhang subscribers, wala pang viewers. Dapat ka na bang sumuko? Oo. Hindi, joke lang. Hindi. Dapat hindi ka susuko. Kasi normal lang yun. Actually, yun yung concrete example na lahat tayo nag-i-start from scratch. Unless artista ka, syempre, pag nag-YouTube ka. Sikat ka agad, no? Marami ka agad followers or subscribers. And hindi porket bago ka pa lang sa YouTube, exempted ka na sa pag-provide ng value. Dapat every time or every video na gagawin mo, kailangan may value yan na kasama. So, kahit wala ka pang viewers, dapat yung mindset mo, what if may manood nito next week, bukas, next month, diba? Ano kayang mararamdaman niya? Ano kayang matututunan niya? So, kailangan concern ka palagi sa manonood sa video na ginagawa mo. So, let's say this in general, ikaw na nanonood sa akin ay yung nasa likod ng lente ko. Hindi kita kilala at hindi ko alam kung ano yung niche na ginagawa mo ngayon. Pero mapa-entertaining man yan, educational, informative, or kahit ano pa man, at the end of your video, dapat meron itong lesson or value na kasama. Kasi 'di ba, based on my experience, sabi ko nga ang dami ko pong ginawang contents dati. Para sa akin,
Ginawa ko lang yun ng basta-basta at hindi ko siya linalagyan ng value. So parang mema-mema content lang. Basta kung nahihirapan ka man, gawin mo lang yung tama at healthy sa topic mo. Mag-share ka lang ng nalalaman mo. Hindi mo kailangan magmukhang matalino sa harap ng camera mo. Kaya sana ngayong 2024 kung mag-i-start ka pa lang ng mga videos mo, lagyan mo palagi ng value. Number 3, practice the right system. Alam ko naman na hindi lang yung YouTube yung platform na pwede nyong paggawa ng contents. Nandyan si Facebook, nandyan si TikTok, at marami pang iba. Basta kahit nasaan ka mang platform, ngayong 2024, dapat hindi ka lang basta gumagawa ng video. Dapat nagko-conceptualize ka rin at inaalam mo yung tamang process sa paggawa ng contents. Try mo pa lang ngayon sa utak mo i-imagine kung ano yung mga pwedeng mangyari sa content mo. Kailangan isipin mo na rin kung ano ba yung magiging title nito, ano ba magiging thumbnail nito, paano mo yun i-film or kung kailan ka mag-film, anong klaseng edit ba yung gagawin mo, at kailan mo ito i-upload. Bakit pangit yung first video natin? Kasi hindi pa po natin alam yung process para mapaganda ito. Pero the more na nag-upload ka, the more na gumagawa ka ng videos, the more na nalalaman mo yung tamang process para mag-improve yung content na ginagawa mo. Basta tignan nyo, i-compare nyo yung first video ko sa video na to ngayon. Diba? Ang layo na ng difference, diba? Hindi ka natatawa. So, welcome sa Rod TV. Kahit walang nanonood. Basta, pag-aralan mo lang yung tamang sistema. Speaking of tamang sistema, maraming salamat Manong Bluetooth or Manong B dahil sa t-shirt na binigay niya. Ayan, itong hashtag tamang sistema para sa Pinoy creators. Actually, merong Facebook group na pinapangunahan ni Manong B. Kung gusto nyo sumali doon, pwede kayong sumali para matuto kayo kung paano nga ba yung tamang sistema sa pagiging content creator. So, kung gusto nyo sumali doon, ilalagay ko yung link sa description. Manong B, shoutout sa iyo. Salamat talaga sa pa-t-shirt mo. Nauna sinabi ko na sa inyo yung niche, yung values, at yung tamang process. Pumunta na tayo sa number 4, maging consistent. Guilty ako sa bagay na to pero gusto kong maging totoo sa inyo. Year 2020 to 2021, yan yung mga peak year na sobrang active ng channel ko. Like, ang dami kong uploads, marami ding nanonood, marami nagko-comment, mabilis yung pasok ng subs, at malaki yung revenue na nakukuha ko. Pero last year, 2022 to 2023, doon nga po ako naging inconsistent. Hindi na ako masyado nakapag-uploads. Meron lang talaga akong personal na bagay na mas inaasikaso. Kaya, hindi ko na rin minsan na aasikaso yung channel ko. The best advice siguro na may bibigay ko sa inyo is huwag kayo ma-pressure kung nagsisimula pa lang kayo. Gawin mo lang siya moderately to the point na hindi ka madidrain or mahihirapan. Kasi totoo yung burnout talaga sa YouTube. Totoo. If you are asking me what is the best time para mag-upload sa YouTube, sa channel analytics nyo, makikita nyo yan sa audience tab, yung oras at araw na madalas nakatambay sa YouTube ang audience mo. Sa akin kasi Sunday and Monday ng 6 PM, kaya ayun, 6 PM ako nag-upload. So ako ang may channel na over 100k subs, diba? Kapag hindi consistent, diba? Bumababa talaga lahat. What more pa sa mga channel na nagsisimula pa lang. So, yung pagiging consistent ay napakalaking bagay dito sa YouTube. Dahil si YouTube gusto niya yung palagi tayo nag-upload or yung familiarity ng ating channel. Gusto niya palagi na active tayo sa platform niya. Siguro yung pinaka-ideal na lang talaga is makapag-upload ka ng twice a week or once a week. And yun, masustain mo lang yung bagay or yung schedule na yun. So, the more na active ka sa YouTube or the more na consistent ka, the more na mas i-recommend ni YouTube yung videos mo sa mga tamang tao. And my last one, number 5, start right now. Kung matagal mo na iniisip na mag-YouTube ba ako, mag-vlog ba ako, may manonood ba, hindi yan masasagot hanggat hindi ka nagsisimula. Kaya kung ako sa'yo, simulan mo na agad ngayong taon. The more kasi na mas iniisip lang natin kung gagawin ba natin, the more na mas lumalaki yung takot na baka mag-fail ka lang, baka hindi ka suportahan ng tao, or baka mabash ka lang. Tsaka, 2024 na guys, tanggap na ng bawat isang tao na may vlogger at may vlogger sa mundo. Basta subukan mo lang gumawa na ng video. And kapag nagawa mo na, tignan mo kung ano nga ba yung feedback sa'yo ng tao, tignan mo kung ano yung mga kailangan mong improve, and the moment na na-realize mo yun, paggawa mo ulit ng next mong video, sasanay ka na, ma-adapt mo na yung pinaka-proseso, hanggang sa maging ano ka na, legit na vlogger ka na talaga.
Mahirap siya na madali kung nag-e-enjoy ka. Tatagal ka dito kung talagang masaya ka. Ganun lang yun. Parang sa trabaho lang rin. So kung napapanood mo to, ito na yung big sign na simulan mo na yung YouTube channel mo. Ngayon, para ma-shoutout naman kita, i-comment mo sa baba kung ano sa 5 yon yung pinaka nagustuhan mo at bakit. Lagyan mo ng hashtag RodTV pa shoutout para i-consider natin yan sa next video. Kung sakaling na-reach mo na yung requirements for monetization at gusto mo nang mag-apply for YPP, panoorin mo tong video na lalabas sa end screen dahil tuturuan ka niyan kung paano mag-apply sa YPP ngayong 2024. This is RodTV and peace out.